Okay, so hindi ho ba nag-submit ang House of Representatives ng motion for reconsideration sa Korte Suprema? Dahil isinight nila yung mga nakita nilang flaws or mga errors ng Korte Suprema doon sa kanilang ginawang desisyon. At ang nakakatawa nga, bahagi ng kanilang desisyon ay sinishield nila yung sarili nila. Kaya nga po si Martin Romualdez, si SMR, napagbantaan na rin po sila, nawarningan sila na kayo mga miyembro ng Korte Suprema, katulad ng presidente, ng vice presidente, ng mga miyembro ng constitutional commissions at ng members of constitutional commissions ay except ng human rights ay impeachable officials. 'Di ba? Ang ginawa ng Korte Suprema, halatang-halatang may hocus-pocus, aba, ang desisyon nila mismo, sinasabi nila, they cannot be held accountable. So, pinagkokomento po ng Korte Suprema, pati po yung nagdemandahan, na pinagdidemanda ni Attorney Topacio, si Larry Gadon, pinapakyo tuloy siya, tsaka si Congressman Percy Salvania, and then si Sub-Saharan Haydarian. So pinagkokomento po sila 10 days, pare-pareho, Vice President Sara at si Torion, tungkol, etong dalawa, si Sara, si Torion, tungkol doon sa impeachment, motion for reconsideration. Ito naman pong tatlo, si Gadon, Salvania, at si Haydarian, ay tungkol doon sa demanda na indirect contempt na isinampa ni Topacio. So ibig ko pong sabihin, kaya ko to binabanggit, maliwanag po, di ba? Sa mata ng Korte Suprema, hindi pa naman talaga final and executory ang kanilang desisyon. No. Kasi, lagi po yan, meron naman pong room for dispute or else kung wala, di ba? Hindi na po ito due process, hindi na rin po ito democracy. Di ba? Yun na ang desisyon mismo ng Korte Suprema na wala man lamang oral argument na nangyari, basta't ipinagduduldulan, final na to, and executory, ginaganon agad nila. Di ba? Yun ay mali. Kaya nga po, wala rin silang nagawa. Natanggap din nila yung MR, pinasasagot nila yung mga partido, sina Sara at saka si Torion. Ngayon, ito yung nakalagay ron. No? Today, August 5, 2025, the House of Representatives filed a motion for recon. The Supreme Court required petitioners, si Sara, si Torion, et al., to comment on the motion within an unextendable period of 10 days from notice. And then, sabi, the SC also noted the motion for recon filed by Reps Percival Sendanya, hindi pala Salvania, Sendanya, et al., pending the Supreme Court's action on their motion for intervention. Diba? To recall, on July 25, the Supreme Court granted the petition to dismiss the fourth impeachment complaint against Sara in a 13-02 decision. With the justices present voting unanimously, the Associate Justice Benjamin Kagiwa inhibiting and Maria Singh, Philomena Singh, on leave and bank ruled that the impeachment complaint was void for violating the 1-year ban and due process requirements. This decision is immediately executory. Hindi nga pwede yan Kasi yan ay akto ng Korte Suprema bilang, diktador. Hindi, di ba? Walang due process na pinagdaanan ho ito. Nagtanong lang sila. Tanong-tanong lang ang ginawa nila. Usually ho, at standard na nila yan sa Korte Suprema, na kapag ka mga mabibigat na usapin, lalo na ito, Vice President ang ini-impeach, di ba? Nagkakaroon po ng oral argumentation sila. Pero ito'y wala. Bakit wala? At naging forthwith ang pagbaba ng desisyon na dapat sana nung February pa lamang nung i-final nila Sara ito, pinasagot yung mga partido, yung House, pinagkomento sila,
pagkatapos ng comment ng 10 days ng masubmit, di ba dapat ay mga bandang April, nagpatawag na sila ng oral arguments. Di ba? Wala eh. Makalipas ang 4 na buwan kung kailan magbubukas na ang sesyon ng 28th Congress, aba, dali-dali naman nilang ginawa ito, inilabas itong desisyon. Ginaya lang nila yung forthwith ni Chis Escudero, 4th month, di ba? Or after 4th month. So,